Ito ang radyo ng bagong henerasyon. Sumasahimpapawid sa pamamagitan ng internet at live streaming. Radyong pinagkakatiwalaan ng sambayanang Pilipino. Mula noon hanggang ngayon, maghahatid ng pinakasariwang mga balita sa loob at labas ng bansa. Tatalakayin ng mga isyu ng bayan. Magbibigay ng public service at makikipagkwentuhan sa mga sikat. Mula sa puso ng Metro Manila, sumasahimpapawid. Live ang DZGG, ang radyo ng bagong henerasyon. DZGG is a proud member of the Philippine Online Broadcasters Association. Mga masugid naming tagapakinig at taga-subaybay, matutunghayan at mapapakinggan natin ang programang pinamagatang Mga Lihim na Kalatas tuwing linggo ng gabi. Layunin ng Lihim na Kalatas ay makapagbahagi ng mga kwento ng buhay ng bawat tao at makapagbigay ng inspirasyon. Maaari kayong magbigay ng mga reaksyon, kuro-kuro o suwestyon. Tulungan natin ang mga nagbahagi ng kanilang mahalagang kwento o istorya na magkaroon ng katahimikan at masagot kahit papaano ang mga katanungan sa kanilang isipay gumugulo. Maaari tayong makatulong sa pamamagitan ng inyong boses at komento. At ito ay pangungunahan ng ating tagapagsalaysay na si Miss Tani Capiral. Atin siyang makakasama tuwing araw ng linggo sa ganap na 8:00 ng gabi. Subaybayan at pakinggan natin ang mga kwento ng buhay at sa inyo ng DZGG. Inyo ito, dito, kayo ang bida. Isang programang katulungan sa palaman tungkol sa mga gawan, pagpapakaso at mamamahal sa barangay. Ang programang barangay ay pinarahan ng mga proyekto at pagpapatuhan ng mga bagong programa sa barangay. Makikilala din dito mga opisyal na naglingkod at naghahangad magserbisyo sa barangay. Halina kayo, mga kabarangay, manood at kilatisin natin ang ating mga opisyal ng barangay. Samahan sina Rolly Bonyon at Boyet Guillermo sa kanilang 1 oras na programa mula 11:00 ng umaga hanggang 12:00 ng tanghali, tuwing Lunes hanggang Biyernes. Barangay in Action! Naririto na ang mga pinagpipitagang host ng programa. Balitang Pilipinas Worldwide! Programang siksik na balita, komentaryo at serbisyo publiko. Ang mga balita ay tatalakay ni Boyet Guillermo, magbibigay ng puro-puro at paglilinaw sa likod ng mga balita na nagmumula sa sikat na tao. Sa bahagi ng Balitang Pilipinas Worldwide, hindi mawawala ang serbisyo publiko para sa mga kababayan na nangangailangan ng tulong. Balitang Pilipinas Worldwide. At ito, ating kapagkaking balita, si Boyet Guillermo. Alright, muli po, magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. At muli po, ito na naman po ang isang edisyon ng ating Balitang Pilipinas Worldwide. Tayo po ay nasa araw ng Thursday. Thursday, September 7, 2023. Muli po, 1 oras na naman po tayong magsama-sama para po sa ating balitaan at pagtalakay po ng mga nasa likod ng balita. At syempre hindi humawala ang serbisyo publiko. Medyo ano man siya ngayon. Medyo hinaan mo naman. Ayan. Isa konting-konti lang din tulad kanina. Ayan. Okay. Alright. Yan. Oo, kasi pag medyo mahina. Mahina na talaga yung pandinig natin. Okay. Ayan. At kamusta po? Kamusta po kayong lahat? Yan. Mga kababayan namin sa iba't ibang dako ng mundo, ang mga kababayan nating OFW, kamusta kayo dyan? Magparamdam naman kayo, magparamdam kayo.
Pero alam niyo po, yung ating mga kababayan, ano, talaga hong hindi pa rin humuhupa ang mga nararanasan pong paghihirap po sa ibang bansa. At nakakalungkot. Meron po kasi akong isang group chat na kung saan grupo yun ng mga tawag dito, mga advocacy, OFW advocator, yan. At ang miyembro din ho dyan yung mga recruiter. Mga recruiter owners. Yan. At saka yung mga welfare officer. Yan, ha? At meron din hong media. Diyan ho, namomonitor po namin yung mga iba't iba hong sumbong, paghingi ng tulong. Paghingi ng tulong sa ating pamahalaan para sila ay makauwi dahil minaltrato ng kanilang mga employer na kung saan pinopost yung mga litrato nila na sila ay may mga bugbog sa katawan, pinsala sa katawan. Nakakalungkot. At yun na lamang ang ibig ng mga OFW, sila ay makauwi na lamang. Pero nakakalungkot talaga, no? Akala ho natin tahimik na. Tahimik na. Tahimik na ang usapin tungkol sa mga OFW. Hindi ho. Hindi pa ho. Talaga hong nakakalungkot pa rin ho. Nakakalungkot ho ang sinasapit ng ating mga OFW sa ibang bansa. Sa iba't ibang dako, lalo na ho sa Kuwait. Sa Kuwait, kung natatandaan po natin, kamakailan, ang dami pong mga nagsiuwi sa tulong po ng ating pamahalaan. Yan po yung mga distress OFW na nagkaroon ng mga hindi ho pinalad. Mga hindi pinalad ho sa kanilang pagtatrabaho. Iba't iba ang kanilang mga malagim na karanasan ho sa kanilang employer. Pag kayo po ay nakarinig ng kwento mula sa kanila, talaga hong ang puso ho ninyo madudurog madudurog. Tayo naman po, no? Yan yung ating ginagawa kapag naman naiparating ho sa atin ang sumbong at ang kanilang hinaing. Yun ho ang ginagawa naman natin ay sinisikap po nating maiparating, maipaabot sa kinakaukulang ahensya ng ating pamahalaan tulad nga po ng COA, ng Department of Migrant Workers. Yan, pinararating po natin yan. Kung matatandaan po ninyo, meron din po tayong natulungan din po dito. Na makauwi. Dahil siya ay minamaltrato naman ng kanyang ng biyanan. At siya'y pinapalayas. Pinapalayas siya sa kabila ng yung asawa ho naman niya hindi na sila nagkikita, hindi umuwi ng bahay. Yun na lang ang naisipan niya, iuwi yung kanyang anak dito sa Pilipinas. At kaya naman po, nagawa po natin yun na napauwi po natin sa tulong po ng ating po mga imbahada. Sa imbahada po doon sa lugar na yun, sa China. China po yun, Kaya yan po. Ang talaga naman ho, hindi ho matapos-tapos din ho ang kwento tungkol sa mga OFW. Po, talaga hong masasabi ho natin na lamang hindi natin alam dahil
ang grupong hong ito, hindi na ho nila pinaparating pa sa ating pamahalaan eh. Sila na lamang po ang nagtutulungan, ang agency, tumutulong na lamang ho at kung ano ang pangangailangan, yun ho ang ginagawa ng agency. Ayan, no? Biruin ho ninyo, pag nabasa ho ninyo, nabasa ho ninyo itong mga sumbong na ito, talaga naman hong malulungkot ho kayo, madudurog ang puso ho ninyo eh. Ang dami pong mga video na sila ay minaltrato at pinapakita nga po yung sugat, mga pasa sa katawan. Minsan yung iba ho ay nasa ospital, nakaratay sa ospital, walang mag-aruga, walang mag-asikaso. Kaya biruin ninyo, umalis ng ang lakas-lakas, ang lakas ng katawan. Biruin mo, uuwi ng naka-wheelchair, uuwi na nakaratay sa banig ng karamdaman, kung minsan uuwi na nakakahon na. Yan po ang malungkot na pangyayari po sa ating sa ating po mga OFW. Ano ho? Yan. Hay, pag-usapan natin ang OFW, talaga ho naman. Pero tingnan nyo naman ho, meron din ho talaga, hindi rin naman, mga kababayan din ho natin, hindi rin natin mapigilan na hindi magbaka sakali. Ganyan ho ang katuwiran na ho natin talaga eh. Baka sakali tayo, baka sakali. Meron mga iba naman talaga sa ibang bansa napakaganda ang kalagayan. Yun ang tawag natin, swerte siya. Di ba? Swerte. Pero siguro ang akin lang, yung mga kababayan nating aalis talaga, hindi mapigilan at gustong mangamuhan sa ibang bansa, ibayo pong pakikipag-usap, iba yung pagdarasal ang gawin po ninyo sa ating Panginoon para kayo ay kanyang gabayan, protektahan, ingatan, at pagpalain sa lugar na inyong patutunguhan. Ipagdasal ho ninyo ng 9 na beses na mayroong kandilang itim ang mga employer ho ninyo para sila ay maging mabait. Hindi ho tayo nakakatiyak kasi na kung ang employer ho natin ay mabait. Lalo na ho, meron ho namang talaga iba na mababait. Pero nakakaduda rin ho doon, Huwag ho din tayong kasi siguro na mabait. Baka sa bandang huli, kaya talagang maging lang tayo, maging malapit sa ating Panginoon kapag ganyan tayo ay susugod. Pupunta sa malayong lugar na kung saan malayo sa ating pamilya, walang magtatanggol sa atin doon. Dahil tayo ay dayuhan, kaya napakahirap na merong magtanggol sa iyo doon. Bago ka maipagtanggol, bago ka maprotektahan, ang layo ng iyong pupuntahan, ang layo ng opisina ng ating embahada. O minsan hindi ka nga makatakas, hindi ka makalabas, hindi pinalalabas. Di ba? Kaya pag-isipan hong maigi yung gagawin po ninyo.
Yun nga, sabi natin, kung talagang di kayo mapigilan, ay talagang kailangan nyo talagang maging malapit kayo. Lumapit sa Panginoon, sa ating Panginoon, sapagkat wala hong ibang makakatulong sa atin, lalo na kapag tayo'y nag-iisa sa isang lugar. Tayo ay dayo sa isang lugar. At malayo sa pamilya. Wala hong makakapagtanggol sa atin, kundi ang ating Panginoong Diyos. Kung minsan, baka mamaya nasasabi ho ninyo, dasal ka ng dasal, hindi ka naman pinakikinggan. May kulang. May kulang ho. Kaya ho ganun na ang isang tao, dasal ng dasal, kasi naalala ko, sabi ho sa banal na kasulatan, pag ang sabi na kahit tumawag ka raw ng tumawag ng Panginoon, Panginoon sa Kanya, hindi Kanya kilala. Tingnan nyo. So, ibig sabihin nun, tawag ka ng tawag sa Kanya, dalangin ka ng dalangin, hindi ka pinakikinggan. So, may kulang. Hindi ho pa ho tayo nakakapagbalik loob. Hindi ho natin inaamin sa ating Panginoon na isa tayong makasalanan. Ang ginagawa lang ho natin sa ating pananalangin ay puro hingi. Puro hingi ng tulong. Pengi nito, pengi nun. Bili mo ko nun, bili mo ko niya. Para kang si Vilma. No? Atin po, dinadaan lang ho natin sa tawa, pero totoo po Yun lang ho, minsan ang ano natin mahilig lang ho tayo. Paano naman ang ating Panginoon? Tayo lang ang hingi ng hingi, tayo wala tayong ginagawa para sa Kanya. Yun lang ang nais niya. Tayo ay magbalik loob, aminin ang kasalanan, aminin na tayo ay nagkasala. Yun ho. Yun ang hinihintay ho sa ating panalangin. Yan ang hinihintay ng Diyos na bigkasin natin sa ating panalangin. Lord, makasalanan po ako, patawarin ninyo ako. Yan. Hindi ho natin inaamin sa Kanya na tayo makasalanan. Kaya, ayun. Nasasabi mo, dami mo ng beses na nalangin. Kung magdasal ka pa, nakaluhod. Kung naglalakad, paluhod. Paluhod kang naglalakad, papuntang altar. Hindi rin masagot-sagot. Hindi pa rin ma-grant o maibigay sa iyo ang panalangin mo. Dahil hindi lang ho yung sakripisyo ang tinitingnan, ang gusto ng ating Panginoon sa atin. Hindi ho sakripisyo. Ayan, isang sakripisyo yung ginagawa mo. Pinapakita mo na taimtim yung panalangin mo sa Kanya, taimtim kang humihingi at dumudulog sa Kanya. Pero hindi lang yun ang gusto ng Diyos. Marinig niya sa bibig natin mula sa puso na tayo ay makasalanan at magbabago at magbalik loob sa Kanya. Aminin natin sa Kanya yun. Wala hong umaamin. Kaya, kumpletuhin po natin yung hinihingi ng ating Panginoon sa atin. Kumpletuhin natin yan. Kumbaga sa isang trabaho, kung papasok ka sa trabaho, di ba? Mayroong hinihingi sa atin ang kumpanya. Bibigyan ka ng listahan ng requirement. Ito, mga requirement, isumiti mo ito bago kita tanggapin. Di ba? So, sa ating Panginoon, ganun din. Meron siya gustong ipakomply na requirement sa atin. Yun nga po yung isa doon.
yung mabigkas natin mula sa ating puso, tayo ay isang makasalan. Aha. Yeah? Kala kasi po natin yung ating pong nagagawang pagbibigay tulong, oo, kala rin ho natin sapat na yon. Hindi ho sapat yun eh. Oo, marami hong gumagawa niyan. Kahit ang masasama, nagagawa po yan. Oo. Hindi ho sapat na tayo ay nakakatulong sa ating kapwa. Oo. Hindi naman natin maamin-amin sa Kanya, no? Na tayo ay makasalanang tao. Alright? Oy! At patingin nga tayo dyan ng ating mga... pero bago ang lahat, batiin ko muna itong ating mga viewers yan. Si Utol Daño Guillermo, ayan, nanonood kasama ang kanyang may bahay. Kuya, maraming salamat at magandang hapon. Happy watching. Paring Crispin Lambayan, ayan. Kamusta na kayo dyan? Kamusta? Sabi ni Utol, kamusta na kayo dyan? Malapit na. Alam ni Kuya. Malapit na talaga. Gandang hapon po, DCGG. At si Junior, Dan Guillermo, ayan. Uy, kanina si Hilario ang nanood. Ngayon, si Catalina Lim. Kanina, si Hilario. Ngayon, si Catalina naman. Magandang hapon po sa lahat ng viewers ng DCGG. Yan, si Catalina Lim. Ang may bahay ni Hilario Lim. Kanina si Hilario Lim yung nanonood. Ngayon siya naman. Salamat sa inyong mag-asawa. Talaga namang die hard. Oy! Si Dory Nunez. Bakit San Pedro? Dory San Pedro? Or Dory Bulacan? Ay, Dory. Ayan, pinalitan ko na yung yung sinasabi mong ko ha. Putol ang noo. Tinago ko yung noo kasi makintab na. Yun ang technique. Nakita mo? Hanggang dito lang. Kasi nga tingnan mo naman sa sa camera ang kintab na. Pare ng si Brother Mike Vilarte. Okay. Alright. Tayo po pag-usapan naman po natin yung ating mga balita. Yan, oo. Ayan. Ano ba yan? Tungkol sa... wag yan, wag natin yan pag walang... yung iba na lang, yung iba. Ayan, ano yan? Tungkol yan dyan. Ano yan? Mga, Ayan. Yan ba yan? Ayan. Ayun sa PhilHealth. Oo, sa PhilHealth. Yan. Yung mga empleyado ng PhilHealth, nako. Pinagtanggol yung kanilang pagtaas ng kanilang mga sahod. Buti pa sila tumataas ang sahod nila. Ayan. Ipinagtanggol ng ilang official po ng PhilHealth yung pagtaas ng kanilang mga sahod. Yan ay naku. Napag-usapan po yan doon sa hearing, sa Senate hearing. Sa Senate hearing. Dahil sa pagdinig po ng kanilang budget, 2024 budget. Doon nalaman na tumaas ang sweldo. Dinagdag doon sa kanilang proposed budget. Ayan. Sinabi ni Dr. Israel Francis Vargas, ang PhilHealth Corporate spokesperson, na nakabatay naman daw sa kanilang pagtaas ng sahod sa executive order na 150. Ayan. Merong kautusan. Meron na kautusan mula sa ating Pangulo pala.
Ang nasabing EO ay inilabas ng Malacanang noong 2021. 2021 na nagpapatupad ng standardization sa sweldo ng mga government-owned and controlled corporation. Yaha. Pero, no, kamusta kaya ngayon ang pananalapi ng PhilHealth? Ano na kaya ang nangyari sa mga nakaraan? Oo. O, ano na ba ang nangyari? Napatawan ba ng parusa yung mga naglustay di umano ng pera ng PhilHealth? Oo, nung panahon ng pandemic, nako, mainit na mainit po yun. No? Nung mga panahon ng pandemic. Oh, na kung saan ay lumabas sa mga investigasyon na naubos sa pera sa pamamagitan ng pagbabayad ng PhilHealth sa sa mga tinamaan ng PhilHealth tinamaan ng ng COVID-19. Oho. Ayun. Kaya ano na kaya ho nangyari diyan? No? Okay. So sana siguro magpahanggang sa ngayon ay nasa ano na ho yan, nasa kaukulang korte, sa ombudsman man yan, no? Sa ombudsman naman, sana makita at lumabas ang katotohanan at kung sila ay nagkamali, ipagkutsabahan, ginamit ng hindi tama ang pera, ay dapat ho managot sila. Ayan. Okay? So, lipat tayo, lipat. Ayan sa DSWD. Tingnan natin yung, yan, Oo, yun. Okay. So, yan, nakapagtala po ng, nakapagtala po ng 55 million piso naman po ang DSWD para sa kanilang paghahatid po ng tulong sa mga epekto po ng Bagyong Goring, Hana at Habagat. Nakakalungkot ho kahit may ayuda, may tulong na ibibigay natin, na ibibigay ang pamahalaan, sa ating mga kababayan. Bagamat hindi nagpapabaya ang DSWD, talagang pag napinsala ng bagyo, andyan agad sila. Pero siyempre nakakalungkot pa rin. Nakakalungkot pa rin na yung dinanas ng ating mga kababayan sa pagbaha. Siguro yung ibang mga lugar hindi pa humuhupa ang baha. Merong sinasabi na sa lugar nila buwan inaabot bago humupa ang tubig baha. Kaya yun, yung mga ganyan diyan sa mga lugar na mababa ang lugar at matagal hong humupa ang tubig, kayo po ay mag-iingat. Mag-iingat po sa makukuha hong, dahil sabi ho ng DOH marami hong nakukuhang sakit sa baha. Kaya
mag-iingat po kayo na wag ho lagi hong babad sa tubig. Sa pagbabad sa tubig, yan, alipunga at leptospirosis po ang posibleng. Ang leptospirosis po ay nakakamatay. Nakakamatay. Kung ikaw ay may alipungan na, at lusong ka pa rin ng lusong, ay ma-infection yung mo at makapitan niya ng ihi ng daga. Sa ihi pala ng daga yan nakukuha. At humahalo sa tubig, baha. At nanunuot doon sa sugat, doon na nagsisimula yung pagiging masamang pakiramdam ng isang tao. Kaya mag-iingat po kayo mga nasa bukod pa dyan. Yan, ang dengue, ang dengue, andyan dahil habang humuhupa ang tubig, nagiging malapot, nagkakaroon ng lumot, hanggang sa nagiging na yan, parang patuyo na ho kasi, nagpuputik. Yan, andyan ho, ang dami pong lamok na nakapangitlog na dyan. Kaya kung minsan makikita nyo, di ba, daming kiti-kiti. Yung mga patuyo at pero malambot-lambot pa rin. Patuyo na yung tubig doon. Yung mga lupa na naiwan sa tabi-tabi, nagkumpul-kumpul. Yan nagiging parang putik at diyan makikita ho ninyo yung masangsang din ho ang amoy niyan. Kaya pag-ingatan po natin ang ating kalusugan. Kaya, okay? Alright. So, tayo po ay silip po muna ulit tayo para tayo bumati. Magandang hapon po sa inyong lahat ng mga viewers ng DCWG, Balitang Pilipinas Worldwide. Yan ay bati ni Dory San Pedro. Paano napopost ko ng pugot ang ulo mo? Lookalike mo pa naman si Mr. Ray Valera. Oo. Pati boses. Di ba? Pati boses, alam na alam mo yan. Pati boses. Hindi lang yung lookalike ko si Ray Valera. Pati boses niyan. Ang pag-ibig ay sadyang ganyan. Kasi to si Dory, napapakanta tuloy ako. Binobola ako eh. Binobola ako. Ayan. Alright. Oy, mga kababayan, mga minamahal kong viewers, share. Share sa ating programang ito. Share naman sa programa para naman yung iba pang mga kaibigan ninyo makapanood na ganitong programa. Sabihin sa kanila, mag-like and share. Tapos mag-comment. Yun, pag nag-comment sila, lalabas yung pangalan nila, mababati ko. Bakit pati ikaw, Dory, ikaw lang ang nanonood, ang kapatid mo, ang mga anak mo. Sabihin mo, ayan, kilala ko yan, yung napapanot na yan. Di ba? Pwede mong ipagmalaki. Kilala ko yan. Yan, kilala mo yan, si Mr. Ray Valera. Ay, nako. Alright, sige na. Dako na tayo? Pwede na tayong dumako sa ikalawang yugto ng ating programa. At para tayo ho ay makarami na. Ayan. Okay. So, narito na po, ang ating ikalawang yugto ng ating programa, ang mga ulo ng balita.
confidential pa ng Commission on Human Rights para sa 2024 pinadadagdagan. PhilHealth employee o PhilHealth official pinagtanggol ang pagtaas ng kanilang mga sahod. Pinsala sa infrastruktura at agrikultura ng Bagyong Guring, Hana at Habagat halos umabot sa 2 milyong piso ayon yan sa NDRRMC. DSWD nakapaghatid na ng mahigit 55 milyong pisong tulong sa mga apektado ng Bagyong Guring, Hana at Habagat. Diagnostic van ng Taguig LGU pumasada sa mga barangay, libreng service o libreng serbisyo nakamit ng mga residente. Gobyerno at mga industry player pinakikilo sa muling pagtaas ng inflation. ₱200,000 malulugi sa mga retailer sa loob ng isang buwan para sa price ceiling ng bigas. Department of Agriculture, aminadong lugi raw ang maliliit na rice retailer sa ipinatupad na price cap. Malacanang pinaplanong magbawas ng taripa sa mga bigas. Department of Trade and Industry, kumpiyansang magiging stable ang presyo ng bigas sa loob ng 3 linggo. Ayuda sa rice retailer, target simulang ipamahagi ngayong linggo. Department of Health nangakong tutugunan ang kakulangan ng murang gamot. China nagbabala laban sa panibagong Cold War. Pinadadagdagan ni Senator Rapi Tulfo ang confidential fund ng Commission on Human Rights o CHR sa pagdinig ng 2024 budget ng CHR sa Senado. Isiniwalat ni CHR Executive Director Jacqueline Digia na ₱1 milyong lamang ang confidential fund ng komisyon na napakababa kumpara sa 4 hanggang 4 na milyong piso sa mga nakalipas na taon. Giit ni Tulfo, may mga ahensya ng gobyerno na hindi karapat-dapat na mabigyan ng confidential fund pero ang CHR na kinakailangang mag-imbestiga na mga pang-aabuso na ginawa ng gobyerno ay ₱1 milyong lang ang ibinigay sa pondo. Punto ni Tulfo, kulang na kulang ito para magawa ng ahensya ang kanilang mandato. Hiling ng CHR na maitaas kahit sa ₱5 milyong ang kanilang confidential fund, gayon din ay maibalik ang mga tinapyas na pondo para sa travel expenses, financial assistance, training at scholarship. Sa taong 2024, National Expenditure Program ay mayroong kabuang ₱976.3 milyong alokasyon ang CHR. DZGG. Ipinagtanggol ng ilang opisyal ng PhilHealth ang pagtaas ng kanilang mga sahod sa pagdinig ng 2024 budget ng Department of Health, DOH. Sinabi ni Dr. Israel Francis A. Pargat
PhilHealth Corporate spokesperson na nakabatay ang kanilang pagtaas ng sahod sa Executive Order 150. Ang nasabing EO 150 ay inilabas ng Malacanang noong 2021 na nagpapatupad ng standardization sa sweldo ng mga government-owned and controlled corporation or COCs. Naungkat ang nasabing usapin ng questionin ng ilang mambabatas ang paghingi ng PhilHealth ng 1 bilyong piso na subsidiya para sa medical services kung saan tumaas naman ang kanilang mga sahod. DDZG. Pumalo na sa halos 2 bilyong piso na ang halaga ng pinsala sa infrastruktura at agrikultura ng Bagyong Goring, Hana at Habagat. Ito ay batay sa pinakahuling ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, NDRRMC, sa infrastruktura. Umabot na sa mahigit 895 milyong piso ang halaga ng pinsala kung saan naapektuhan nito ang 126 infrastruktura sa Ilocos Region, Cagayan Valley, Mimaropa, Western Visayas at Cordillera at Administrative Region o CAR. Habang 1,544 ang kabahayan ang napinsala ng bagyo kung saan 265 ang totally damaged at 1,279 ang partially damaged. Lumobo naman sa mahigit 959 milyong piso ang halaga na pinsala sa agrikultura sa Cagayan Valley, Central Luzon, Mimaropa, Western Visayas at CAR. Kaugnay nito, umabot na sa 34,303 na magsasaka at mangingisda ang naapektuhan ang kabuhayan dahil sa magkakasunod na sama ng panahon. DDZG. Alright, tatanggap tayo ng buhay naman ng pagulat. Pangulong Marcos Jr. aminadong hindi makakamit ang kapayapaan sa West Philippine Sea hanggang hindi nare-resolba ang territorial dispute. DCWG Patrol Report! Si Danner Jr. ang buhay naman ng magbabalita. Sige nga, Danner, sa detalye. Kasama Boyet, inihag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ibang ASEAN leaders na hindi makakamit ang kapayapaan at estabilidad sa West Philippine Sea hanggat hindi pa rin nare-resolba ang territorial disputes. Tinututulan din ng Pangulo ang misleading narrative na ang tensyon sa disputed waters ay hinggil lamang sa kompetisyon sa pagitan ng dalawang makapangyarihang bansa. Noong kasing Hulyo, inakusahan ng China ang US government na siyang mastermind o utak umano sa likod ng mga isyu sa pinagtatalo ng karagatan kabilang ang West Philippine Sea, bagay na inilanggi naman ng Amerika. Iginiti ni Pangulong Marcos Jr. ang katayuan ng kanyang administrasyon kaugnay sa pagpapalakas ng kooperasyon sa lahat ng bansa, gayon din ang pagsusulong ng mapayapang resolusyon ng anumang gusot sa pinagtatalo ng teritoryo. Nananawagan din ng suporta ang Presidente sa ASEAN leaders sa pagpapatupad ng practical measures kabilang ang ASEAN Defense Ministers Meeting o ADMM Guidelines for Maritime Interaction na target na itayuguyod ang mutual trust sa mga hamon sa depensa at seguridad. Ako si Danner Jr. nag-uulat para sa DZWG. Inyo ito, dito kayo ang bida. Alright, maraming salamat, Danner Jr. Aabot na sa 55.3 milyong piso ang halaga ng tulong ang naihatid ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga lugar na naapektuhan ng habagat na pinaigting ng bagyong Goring at Hana. Ayon sa DSWD, inilaan ang ayuda sa higit 2,000 mga apektadong barangay sa 10 rehiyon sa bansa. Samantala, umakyat pa sa higit 231,748 pamilya o 872,481 na individual ang naapektuhan ng mga malalakas na pag-ulan at pagbaha. Aabot pa rin sa 846 na pamilya ang nangayoy nananatili sa evacuation center. DZWG. Inilunsad ng Taguig City ang mobile diagnostic van ay sa Lakeshore, Barangay Lower Bikutan bilang mahalagang karagdagan sa Taguig
Caravan, inisyatibo na magbibigay ng libreng diagnosis testing sa mga barangay para sa lahat ng tagugenyo. Layunin ng diagnosis ba na matiyak na ang mga mamamayan na mamayang hindi na maaaring pumunta sa health center o ospital para sa diagnostic testing na makaka-avail ng mga sumusunod na karagdagang serbisyo libre kapag bumisita ang Taguig Love Caravan sa kanilang barangay. Ang mga sumusunod na libre ay X-ray ng dibdib, mga pagsusuri sa laboratorio, kompletong bilang ng dugo na may bilang ng platelet, random na asukal sa dugo, pag-type ng dugo, urinal or urinalysis, ECG, ultrasound, kabahagi ng TLC Agenda Transformative, Lively and Caring City ng Lungsod Taguig. Sinabi ni Mayor Lani Cayetano, sa ilalim ng Caring City, malasakit at pagkalinga ang pamahalaang lungsod ang siyang lalapit sa mga kababayan at maghahatid ng serbisyong abot kamay nila. Ipinahayag niya ito sa mahigit na 500 mga residente ng Barangay Lower Bikutan na nag-avail ng libreng serbisyong pangkalasugan. Ang Taguig Love Caravan ay isang pioneer health program sa Taguig na umiikot sa iba't ibang barangay 3 beses sa isang linggo. Nagbibigay ito ng mga serbisyo sa mga residente, libreng check-up, libreng gamot, libreng mga serbisyo sa laboratorio at diagnostic, libreng mga serbisyo sa ngipin, libreng paghahanda ng pagkain, nutrition demo. DZGG. Nananawagan si Senator Sherwin Gatchalian sa pamahalaan at sa mga industry players na sama-samang umaksyon sa muling pagtaas ng inflation rate. Itong Agosto ay umabot o umakyat sa 5.3%. Ang inflation sa bansa na mas mataas kumpara sa 4.7% noong Hulyo. Ayon kay Gatchalian, ang muling pagtaas ng inflation rate ay nangangahulugan ng patuloy na pagbagsak ng purchasing power ng marami sa mga Pilipino. Malagaan niya na magkaroon ng isang pagsisikap na makamit ang self-sufficiency at mabawasan ang pagiging dependent ng bansa sa importasyon at paghusayin ang ating exposure sa pagbabago-bagong global prices. Nananawagan din si Gatchalian na patuloy na magbantay sa sitwasyon at magkaisa na hanapin ng matatag na solusyon ang mga hamong dala ng pagtaas ng inflation. DZGG. Unang araw pa lamang sa ipinatutupad na price ceiling sa bigas ay umaaray na ang mga retailer sa bansa at lalo't nabigla ang lahat sa inilabas na kautusan ng Malacanang. Ayon kay Orlando Manutag, co-founder ng Philippine Rice Industry Stakeholder Movement o PRISM at CEO ng Goldmine Farm to Market, sana ay hayaan muna ang mga retailers na maubos ang kanilang stock na bigas na nakuha sa mataas na halaga. Iginiit rin Manuntag na kung ang ayuda ng pamahalaan ay tutugma sa ikalulugi ng mga rice retailer, ay hahayaan nilang ibenta sa itinakda ng Executive Order 39, ngunit kung palagi niya silang mag-aabono, ay malulugi talaga ang karamihan sa kanila. Kung maalala, wala pang kautusan na nagsasabi kung hanggang saan o kailan tatagal ang rice cup na nag-aatas na 41 piso kada kilo ng presyo ng regular milled rice, habang 45 pesos kada kilo naman ang well-milled rice. DZGG. Isa pang pagulat ang ating tatanggapin, Senate Leader. Aminadong maraming tao ang tutol sa confidential fund ng ilang ahensya ng gobyerno. DZGG Patrol Report. Si Zara May Laureño naman ang may bit-bit ng balita. Sige nga Sara, idetalye mo. Kasamang Boyet, aminado si Senate President Juan Miguel Zubiri na maraming individual ang bumabatiko sa confidential funds ng ilang civilian agencies.
Halimbawa rito ang ilang ahensya na hindi naman karaniwang binibigyan taon-taon ng malaking confidential funds tulad ng Office of the Vice President at Department of Education ay may alokasyon sa ilalim ng 2024 national budget ng 500 million pesos at 150 million pesos na confidential funds. Sa pulong balitaan, inamin ni Zubiri na pangunahing reklamo ngayon sa gobyerno ng napakaraming tao ay kung bakit maliit ang intelligence funds ng intelligence agencies pero ang civilian agencies ay nadagdagan pa ang kanilang confidential funds. Kaugnay nito, sinabi ni Zubiri na magsasagawa ng review ang Senado sa hindi makatwirang distribution ng CIF sa ilang mga ahensya. Layo ng pag-review na malaman kung paano ginastos ng mga ahensya ang kanilang CIF at dito pagbabatayan kung dapat pa bang bigyan ulit, bawasan, dagdagan o tuluyang alisin ang nasabing pondo. Dahil dito, posibleng maraming civilian agencies ang matatapyasan ang confidential funds at posibleng madagdagan naman ang intelligence funds ng National Intelligence Coordinating Agencies at National Security Agency. Ako si Zara May Laurenio, nag-uulat para sa DZWG. Inyo ito, dito kayo ang bida. Alright, maraming salamat, Sara May Laurenio. Aminado ang Department of Agriculture, DA, na lugi ang mga retailer sa ipinatupad na price cap sa presyo ng bigas sa bansa. Ito ang ginawang pag-amin ng Department of Agriculture kasabay ng unang araw ng pagpapatupad ng price cap sa presyo ng bigas. Sa ginawang inspeksyon sa ilang mga pamilihan sa Metro Manila, sinabi ni DA Senior Undersecretary Domingo Panganiban na batid daw nilang marami talagang nalugi rito, lalo na ang mga maliliit na rice retailers. Dahil dito, naglaan ng araw sila ng one-time, big time na 15 pesos o 15,000 pesos na ayuda para sa mga maapektuhang tindero ng bigas. Kung maalala, ang ilang mga retailers ay mas pinili na lang na huwag na munang magbenta ng bigas ngayong araw. DZWG. Kinukonsidera ng mga economic manager ng Malacanang ang pansamantalang pagbabawas ng ipinapataw na taripa sa mga bigas. Sa sabing hakbang, nila ay maaaring makatulong sa pagpapababa ng presyo ng bigas. Sinabi ni National Economic Development Authority or NEDA Secretary Arsenio Balisacan na kapag ito ay ipinatupad din, ay maaaring bumagal ang inflation. Base kasi sa ulat ng Philippine Statistics Authority, PSA, na bumilis ang inflation nitong Agosto sa 5.3% dahil sa pagtaas ng presyo ng bigas at langis. Magugunita nitong Setyembre 5 nang ipatupad ang national price ceiling sa mga bigas para makontrol ang pagtaas ng presyo nito at tuluyang matuldugan o matuldukan ang tinatawag na manipulasyon at rice hoarding. DZWG. Muling idiniin ng Department of Trade and Industry o DTI na temporary lamang at hindi magtatagal ang price ceiling na itinakda sa bigas. Ayon kay DTI Undersecretary Agaton Ubero, kumpiyansa sila na sa loob lamang ng 3 linggo ay magiging stable ng muli ang presyuhan ng bigas sa merkado. Sinabi pa ng trade official na hindi naman daw nila basta-basta mapipilit ang mga retailers na magbenta ng palugi, kaya nga raw mayroong ayuda na inihahanda ang gobyerno para sa kanila. Sa kabila nito, sinabi ni Ubero na hindi talaga maiiwasan ang bawas kita sa mga manininda ng bigas, kaya may nakita na silang bumabawi sa mga premium brands ng bigas. DZWG. Tatanggap muli tayo ng pagulat mula sa labas ng ating impilan. Pamahalaan ng akong papaigtingin pa ang price monitoring ng bigas sa mga palengke at supermarket sa gitna ng pagsipa ng inflation sa 5.3%. DZWG. Patro Report. Si Tani Capiral ang magbabalita. Sige nga, Tani, sa detalye. Boyet, nangako ang pamahalaan na papaigtingin pa ang monitoring nito sa presyo ng bigas sa mga palengke at supermarket sa bansa sa gitna ng pagsipa ng inflation sa 5.3% noong Agosto ng kasalukuyang taon.
kung saan ang pangunahing nag-ambag ng mabilis na inflation rate noong nakaraang buwan ay ang mabilis na pagtaas sa presyo ng pagkain, lalo na ng bigas at non-alcoholic beverages. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, ang datos na ito ang isa sa mga dahilan kung bakit nagpasya si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magpatupad ng price ceiling sa ilang klase ng bigas bilang pansamantalang hakbang para matugunan ang inflation sa bansa. Sinabi din ni Executive Secretary Bersamin na inisyo ng Pangulo ang executive order na nagmamandato sa price cap ng regular at well-milled rice na madalas na binibili ng mga consumer upang maprotektahan ang vulnerable population laban sa hindi tama at artipisyal na pagtaas ng presyo ng bigas na ayon sa Pangulo ay dahil sa hoarding at pagmamanipula sa presyo. Ako po si Tani Capiral, nag-uulat para sa DZGG. Inyo ito, dito, kayo ang bida. Alright, maraming salamat, Tani Capiral. Sisikapi ng mga kaukulang mga ahensya ng gobyerno na mapabilis ang verification at validation ng listahan ng mga rice retailer na naapektuhan ng ipinatupad na price ceiling. Ayon kay Department of Trade and Industry, DTI Assistant Secretary Agaton Obero, na target masimulan ang pamimigay ng ayuda bago matapos ang linggong ito. Sinabi ni Obero na ang makakatanggap ng tulong pinansyal ay ang mga nalugi matapos magbaba ng presyo ng tinitindang bigas na nabili nila ng mahal. Una nang sinabi ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na pagkakaloba ng maximum na 15,000 pesos na cash aid na one-time ibibigay ang small rice retailers na maapektuhan ng price cap. Tansya ng DTI, nasa 25,000 rice retailers ang makakatanggap ng tulong pinansyal. Plano naman ng DSWD na maglagay ng staging centers para sa distribusyon ng ayuda. DZGG. Tiniyak ng Department of Health o DOH na kanilang tutugunan ang mga kakulangan ng murang gamot sa bansa. Ayon kay Health Secretary Ted Herbosa na mayroon na silang ugnayan sa mga pharmaceutical companies. Hindi naman nagbigay ng petsa ang kalihim kung hanggang kailan matutugunan ang nasabing problema. Naungkat ang nasabing usapin matapos na idulog ng ilang mambabatas sa kalihim na sila ay nalalapitan ng kanilang mga constituent para idulog ang napakamahal na presyo ng gamot. DZGG. Nagbabala ang China sa panibagong Cold War, kaya't dapat na panatilihin ang mga rehiyon na kontrolin ang pagkakaiba ng iba't ibang bansa upang maiwasan ito. Sinaad ito sa pagtitipo ng mga Southeast Asian countries at iba pang bansa sa ASEAN Summit na ginanap sa Indonesia. Ayon kay Li Qiang, ang mga hindi pagkakasundo at hindi pagkakaunawaan ay maaring lumitaw sa pagitan ng mga bansa dahil sa maling pananaw. Nagpahayag rin ito ng pagkakabahala tungkol sa mga bloc na sinusuportahan ng US sa gitna ng hidwaan ng mga iba't ibang bansa sa South China Sea. DZGG. Okay, tatanggap muli tayo ng pag-ulat mula naman po sa labas ng ating bansa, US, nagsagawa ng missile test. DZGG. Patrol Report. Si Dans Guillermo magbabalita. Sige nga, Dan, sa detalye. Nagsagawa ang US Air Force ng missile testing. Ayon sa Air Force Global Strike Command na sinubukan nila ang Minuteman III intercontinental ballistic missile na armado ng 3 test re-entry vehicles. Isinagawa ang paglungsad sa Vandenberg Air Force Base sa California. Lumipad ito ng hanggang 4,200 milya sa Kwajalein Atoll ng Marshall Islands. Base sa pahayag ng US Air Force na ang nasabing missile test ay nagpapakita ng kakayahan ng isang ICBM weapon system nila. Nais nilang tiyakin na magiging ligtas at epektibo ang nasabing missiles. Ito si Dance Guillermo nag-uulat para sa DZGG. Inyo ito, dito kayo ang bida.
Alright, maraming salamat, Dance Guillermo. Ayan, nako. Tayo po, eksakto. Eksakto po tayo. Nakatapos po ng ating pagbabalita. Ayan, ayan po ang ating po mga balita na nakalap po ng DCWG Broadcasting Studio ngayong pong araw ng Huwebes, September 7, 2023. Okay? So, bago ho tayo magpaalam, yan, ay babatiin natin yung mga dumungaw sa ating, yan, na-miss ko si Adelaida Ramos Sebastian. Hi! Adelaida. At si Maring Elena Ramos. Good afternoon, viewers. DCWG. At si Zara. Nakamonitor. At si Atit Nelia. Yan ang may bahay ni Kuya, ni Utol, Danyo. Maraming salamat sa inyong pagsilip sa programa. At alam ko kayo ay namimiss nyo na rin, mapanood. Ako nandito lang naman, at patuloy na maglilingkod sa sambayan ng Pilipino. Tuloy-tuloy lang po ito. Ano man ang mangyari, the show must go on. Oo. Yan ho ang aming slogan. Ano man ang nangyayari sa ating buhay, tuloy lang po. Tuloy lang ang ating gawain. Alright? So, maraming salamat po sa viewers, sa lahat ng mga nag-share. Yan, nag-share ng ating programa na hanggang sa ngayon ay nakatutok pa rin. Yan, si Ate Nelia, si Zara, si Adelaida Ramos Sebastian, Maring Elena, si Doris San Pedro, si Catalina Lim, Dan Guillermo, si Paring Crispin Lambaya, si Utol, ayan, si Utol, andyan din, si Danyo. At, ayan, salamat, maraming salamat po sa inyo. Huwag po kayong magsasawa sa ating pong balitaan. Alright? So, at tayo po ay nagpapasalamat din sa ating pong Panginoong Diyos sa kanya pong ginagawang patuloy na pag-iingat at pagsubaybay sa balitang dito ho sa DCWG Broadcasting Studio. Lord, salamat po. At kahit tayo po, ako ay walang sponsor, patuloy lang po ninyo na pinae-ere itong programang ito. Salamat sa tulong, Lord God. At sa inyo pong tiwala, Panginoon, na ipinagkaloob sa akin para ako ay makapaglingkod sa sambayan ng Pilipino. Yan. Sa pamamagitan nga po nitong paghahatid ng balita, impormasyon at serbisyo. Salamat sa pagkakataon din pong ito, Lord. Yan. Sa ngalan po ng aming news director, Jun Hariol sa technical side, Boyet Guillermo, G. Laureño at John Paul Destura. Ako naman po si Boyet Guillermo, pasamantala nagpapaalam at nag-aanyaya po bukas po muli alas 11 hanggang alas 12, Barangay in Action at sa hapon, Balitang Pilipinas Worldwide alas 5 hanggang alas 6. Magkita-kita pa rin po tayo at magkapanooran. Yan. Alright? So, maraming salamat sa inyong lahat. Magandang gabi. Diyos mabalo sa inyong gabos. Ang DCWG, inyo ito, dito, kayo ang bida. Ito ang radyo ng bagong henerasyon. Sumasahimpapawid sa pamamagitan ng internet at live streaming. Radyong pinagkakatiwalaan ng sambayanang Pilipino. Mula noon hanggang ngayon, maghahatid ng pinakasariwang mga balita sa loob at labas ng bansa. Tatalakayin ng mga isyu ng bayan. Magbibigay ng public service at makikipagkwentuhan sa mga sikat. Mula sa puso ng Metro Manila, sumasahimpapawid live ang DZGG, ang radyo ng bagong henerasyon.
DCWD is a proud member of the Philippine Online Broadcasters Association.